This is Ara, single attached. Ito po sa may Centrina, Alaminos, Laguna with a minimum lot area of 89 square meter and a floor area of 95 square meter. 3 bedrooms, 2 toilet and bath. May additional siyang provision for another bedroom sa ground floor. Meron po siyang balcony and carport. Complete turnover and available through bank and Pag-ibig financing. So ito papasukin natin yung kanyang dress-up model, pero papaliwanag ko po sa inyo yung mga hindi kasama or yung actual turnover po kapag naka-move in na po kayo kay Ara Single Attached. Okay? So yung minimum lot area po na 89 square meter ay mula po dito sa poste na to. Ayan, diretso hanggang doon sa firewall niya. Diretso po dito sa kanyang sidewalk. So mula dito sa sidewalk hanggang doon sa kanyang bahay, mga 3 meters po yung setback na yan. So ito yung pinaka-carport niya. Actual turnover po, nakasementado na po katulad niyan. So yung 89 square meter po na lot area ay hanggang dito po sa point na to, yan diretso, sa muhon na yan ano. Pero ngayon po kasi ang mga available po namin na Ara ay mga 96 square meter ang lot area. So mga half meter pa po na additional excess lot pa po yan dito. So, okay, so medyo mas malapad po itong side na to kapag 96 square meter. So sa parking po o sa carport niya, kasyang-kasya po ang mga sedan, syempre, mga pick-up, siguro saktuhan din po talaga pero kakayanin pong i-park. Dito sa side, meron ka pang 2 meter na setback or more than 2 meter na setback kapag 96 square meter po ang lot area na napili ninyo. And meron ka pong malaking sliding door dito. Mula po dun sa, may papakita ko po sa inyo na another provision for bedroom sa ground floor. And then dito naman sa likod, ay meron pa rin po kayong standard po na 2 meter na setback. Mula po dito sa pader na to, hanggang dito po sa firewall na to. So ito pong part na to, ay part pa rin po nitong si Ara. So yan, hanggang dyan po yung property line, no? Diretso. So, pwede kang mag-extend dito. Pwede kang magpalagay ng dirty kitchen, service area, laundry area. Pwede ka rin po mag-extend sa side. Pero syempre, for approval po yan ng kanilang engineering department. So, yung septic tank, dito po pala nakalagay. So, pasok naman po tayo ngayon sa kanyang main door. So, sa main door po pala ay solid panel wood po ang ginamit nila. So 90 cm ang lapad at maganda rin po yung mga doorknob na ginamit. Ano? Makiki-video lang po, pasensya na po. So ito po pala yung kanyang, pasensya na kayo teha, nandito pala kayo sa loob. Yung kanyang living area. Okay. So sakto lang po yung laki ng living area. So diretso muna po tayo dito sa kanyang dining area. Pero yung dining area po niya ay maluwag. Makakaikot ka pa sa dining area. And ito yung kanyang kitchen area. So sa kitchen area po, ayan po yung actual turnover. Naka-tiles. And then yung kanyang sink. May mga cabinet po sa ilalim po ng countertop. Pero ito pong cabinet na to ay hindi pa po yung kasama, no? So, yung tiles po niya, kapag tinurn over po sa inyo, yan na po yan. 60 by 60 ceramic. And, ayan. Yung mga gamit po dito, yung dining table, yung sofa, ay hindi pa po yan kasama kapag turn over sa inyo. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na pwede nyo gawing another bedroom. Siguro, palagyan mo lang ng partition pa dito, pintuan, bedroom na po siya. So, pwede kang maglagay ng single size bed. Pwede mong gawing yan, family area. Kung may mga matatanda na po tayo sa bahay na nahihirapang umakyat, so tamang-tama po ito kung gagawin yung bedroom pa po. Okay. So, dito po, ang nakikita ko lang po na medyo problem is yung paglalagyan nyo ng TV. Kasi kung papansin po ninyo, yung tapat po ng living area ay hagdan na. So, kung sasabit mo naman dito, medyo alangan. So, possible, dun mo siya ilalagay sa part na to. So, maganda naman yung space na yan for TV, pero yun nga, medyo malayo lang siya sa living area. So,
Okay. Pakita ko naman sa inyo yung toilet and bath sa buksan natin. Ayan. Toilet and bath sa ground floor. Actual turnover po ng lavatory, toilet, yung tiles po, ganyan na lang po yan. So, ang wala lang po dito, yung malaking salamin po. Okay, so actual turnover po ng tiles. So, shower area po pala, floor to ceiling yung tiles. Okay, so mapapansin po ninyo. And meron siyang saksakan dito or outlet for heater. Actual turnover din po ng shower head, medyo plastic lang. May niche ka dito, lagayan ng mga toiletries mo. At meron kang malaking bintana dito, syempre, para hindi mag-molds itong ating toilet and bath. So dito, ang suggestion ko na lang po ay maglagay ka na lang ng tint para hindi kita. Tapos syempre, grills, palagyan mo na lang din po. No? So, dito naman po tayo sa kanyang hagdan. So, kung papansin po ninyo, matibay naman po yung mga railings. Okay, so hindi siya nagwiwigit, basta-basta. And ito yung kanyang mga steps po no, sa hagdan. Mga solid panel wood, makakapal naman po yan. And bato po itong kanyang pinaka-hagdan niya. So, matibay naman po yan. So, meron kayong additional storage dito sa ilalim ng hagdan. Pwede mong gawing storage area, okay? So sa hagdan pala, medyo hindi siya sobrang laki, pero tamang-tama lang din po. Siguro mga 90 cm ang lapad. Medyo paikot lang. And then pag-akit mo, papansin mo, ito na yung kanyang mga kwarto. May maliit kang hallway dito. Naka-vinyl planks po, vinyl tiles pala, vinyl tiles, yung kanyang flooring. And ito po yung kanyang first bedroom. So, maluwag. Kahit single size bed ang nilagay, kung mga double size, maluwag pa rin dahil meron kang malaking space dito for built-in cabinet mo. So, di ka mamumroblema. So, yung mga bintana pala, pakita ko lang din po sa inyo. Yung mga materials po na ginamit. So, maganda naman po yung kanilang pagka-aluminum sliding window. So, hindi siya nagwiwigil, no? Kahit na ugain ko siya ng gusto, hindi po siya kumakalog. So, next naman, yung second bedroom. So, maluwag din po. I think parang mas maluwag pa nga ata. Or halos parehas lang pala. Kasi, ito na pala yung space mo for built-in cabinet. So, ang ginawa nila dito, ay nilagyan nila ng crib. Pero kung mga double size bed, siguro pinakasagad na po yun ay pwede mong ilagay dito. Kagandahan dito, dalawa yung bintana niya. So, mas maganda yung ventilation. At lahat po ng kwarto po ni Ara, single attached, ay may mga butas na po for window type aircon. So, hindi mo na kailangan magbutas pa. Papatakpan mo na lang kung gusto mo ng split type, pero may mga outlet na rin po siya na malapit. So, next naman, punta tayo sa toilet and bath sa second floor. So, ito ay parang mas mahaba po siya compare mo dun sa toilet and bath sa ground floor. So, same lang naman po yung mga materyales na ginamit, ay mga fixtures. Pero ang kagandahan to, since mas mahaba yung toilet and bath na to, yung space po ng lavatory, papunta sa toilet, mas maluwag. Papunta po dito sa toilet, mula sa toilet hanggang sa shower area ay mas maluwag po, no? So, maganda yung spacing niya. 90 cm ang lapad ng kanyang shower area. Floor to ceiling din yung tiles dito sa shower area at may malaki pa rin bintana. So, next po. So, kung papansin nyo, dalawa yung access dito sa toilet and bath. So, ito yung access ng dalawang bedroom. And si master bedroom po ay may sariling access po siya. So, may pintuan po yan kapag na-turn over sa inyo. Pati itong mga bedroom, may mga pintuan po yan. So, maluwag ang master bedroom. Pwede kang maglagay ng TV dito. May space ka for side table, kabilaan,
Queen size bed ang ginamit po nila. And meron kang space dito for built-in cabinet. So, yan. And si master bedroom po ang may access going to the balcony. Buksan natin. Okay. So, maliit lang yung balcony niya. Compare mo kay Avina. At hindi siya sliding door. Si Avina kasi sliding door. Pero okay pa rin naman po siya, no? At least meron kang additional ventilation dito. Okay, so yan po ang aming ARA single attached. Sa computation po, ito po makita nyo ngayon sa screen ninyo. Yan po yung computation for bank financing. Yan po yung total contract price, reservation fee, monthly down payment, monthly amortization, at required gross monthly income. So sa Pag-ibig po, ito naman po. So paki-post na lang po, no, para po mapag-aralan nyo mabuti. Na syempre, kung may mga katanungan kayo, pwede po kontakin sa aking mobile number. Okay, so sa mga amenity pala, meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool. So wala pa lang po sa ngayon, pero sa mga previous project po ni Centrina, napakaganda po ng mga amenity nila. Okay, so along highway din po ang project na to at napakaganda rin po ng mga development dito sa area. So malapit po itong project sa expressway or yung tinatawag na TR4. Sa mga kalsada pala, malalapad din naman po yung kalsada. So ito pala yung main road. Kung mga secondary road, so maluwag pa rin naman po, mga 8 meters ang lapad po ng kalsada. May mga sidewalk pa din naman po, no? Okay? So kung nagustuhan niyo po ang aming ARA single attached, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na po sa aking YouTube channel na para ma-notify kayo pag may mga bagong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa aming ARA single attached, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat po.